sandatahan. Pambansang kamao Manny Pacquiao tumulak na pa Amerika para makipagkita kay US President Barack Obama. Salpukan ng school bus sa truck sa Mississippi sa Amerika, 3 ang patay. Philippine Ascals wagi sa Mongolia sa pagsisimula ng serye ng qualifying rounds para sa AFC Challenge Cup. Cebu dancing inmates, inspirasyon ng isang dance number sa hit TV musical na Glee. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Brother Eddie Villanueva, personal na nakiramay sa mga naulila ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Ayon kay Brother Eddie, hindi siya naniniwala sa mga alegasyon ng katiwalian laban kay Reyes. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan sa ikalawang gabi ng burol ni dating Secretary Angelo Reyes dito sa The Ascension Chapel sa Quezon City, wala pa ring patid yung mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho niya na dumating dito. Isa nga sa mga dumalaw ay si Brother Eddie Villanueva na matagal niyang naging kaibigan. Ayon kay Villanueva, hindi siya naniniwala sa mga paratang laban kay Reyes hinggil sa isyu ng pabaon sa Armed Forces. Matagal raw niya naging kaibigan ng dating Environment, Defense at Energy Secretary at di raw ito gagawa ng katiwalian. Hindi rin daw naging patas ang trato sa kanya ng mga mambabatas sa mga pagdinig. Naniniwala si Villanueva, nakapiling na ngayon na may kapal si Reyes. It's so sad that a distinguished graduate of PMA, Asian Institute of Management, Harvard University, just to mention a few, to be subjected to trial by publicity. Kaya nakikiisa ako sa mga milyong-milyong mga Pilipino na lulungkot, hindi dapat mangyari sana. Igan, bukod kay Villanueva, nakiramay rin dito kagabi si dating House Speaker Prospero Nograles, Retired General Jovito Palparan, Retired General Junicio Santiago, Congresswoman Gina De Venecia, Secretary Alberto Romulo at dating PNP Chief Adelino Razon. Sa ngayong ikatlong araw ng kanyang burol, Igan, dito pa rin sa The Ascension Chapel, antabayanan natin yung inaasahang magiging pahayag ulit ng kanyang pamilya tungkol sa pinal nilang plano sa burol at libing ng kanilang yumaong mahal sa buhay. At yan muna mga pinakahuling pangyayari mula rito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Quezon City. Misa na inalay para kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes naging madamdamin. Ikinuwento naman ng isa sa mga anak ni Reyes kung paano ito naging mabuting ama sa kanilang magkakapatid. Narito ang report ni Mariz Umali. Nakimisa rin sina DFA Secretary Alberto Romulo, dating DENR Secretary Jeherson Alvarez, Representative Gina De Venecia, dating PNP Chief Sunny Razon at Undersecretary Marius Corpus. Dumalaw din sina dating Police General Edgar Aglipay at dating Chief of Staff Benjamin Defensor, Senador Ramon Magsaysay, DILG Secretary Jesse Robredo at dating DAR Secretary at ngayon Governor Nani Braganza. Malungkot po na ito po yung kinahinatnan ng mga nangyari. Palagay ko po hindi inaasahan. Sa akin po pagkakilala kay Secretary Reyes, matatag ang loob. Napakahalaga sa kanya yung honor, no? Dahil military man yan eh. At hindi niya akalain na gano'n ang nangyari. So it's more than the Senate hearings and the congressional hearings. I think it's more than those things. It's more his inner self. Naging madamdamin ang pamisa na mamista sa PMA Class 66 ni dating AFP Chief of Staff na tinagsa ng kanyang mga kaanak, malalapit na kaibigan at kasamahan sa gobyerno. Sa humili ng pare, sinabi niya isang trahedya ang pagpili ni Reyes na wakasan ng kanyang buhay. Gayunman hindi raw siya dapat husgahan at sa halip, ipagdasal na lang ang kanyang kaluluwa. There is confusion, there is guilt, there is anxiety, there is even propensity for judgment. But tonight, dear brothers and sisters, in this Mass, we will not have anything of those sort. In this Mass, we simply will do one thing. We will entrust our dear brother to the hands of our loving God.
Hindi pa handang humarap sa media ang may bahay ni Reyes dahil sa lubos na pagdadalamhati. Pero sa personal naming kwentuhan, ibinahagi niya kung paanong pilit niyang kinumbinsi si Reyes na sumama sa Loyola Memorial Park pero hindi raw pumayag si Reyes. At ang mga huling salita niya sa mga anak sa sementeryo bago niya pinalayo ang mga ito at binaril ang sarili, "Be strong and you take care of each other." Humarap sa media ang pangatlong anak nila na si Mark. Naging mabuti raw ito sa kanila. He was one of the busiest and hardest working cabinet members but always found time to visit his 95-year-old mother almost every day and take her out to dinner on weekends while she was still alive. At naging mabuting lingkod bayan. He has never spoken ill of anyone in public, not even those who have openly or secretly attacked him. Kaya naman sa gitna ng mga batikos sa ama, lungkot ang kanilang nadarama. But it pains us greatly that a good and kind-hearted man like our Papa can be maligned so casually. So allow us, the family, to set the record straight on the real Angie Reyes. He was a dedicated soldier for 39 years, putting God and country above self, but not once did he forget to call his wife and children every single day. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Full military honors inihahanda na ng Armed Forces of the Philippines para sa yumaon nilang dating hepe na si Angelo Reyes. Plansyado na rin po ang detalye ng libing ni Reyes sa libingan ng mga bayani. Narito ang report ni June Veneracion. Patuloy pa rin naka-half-mast ang mga watawat sa lahat ng mga kampo militar bilang pagduluksa sa pagpanaw ng dati nilang hepe na si Angelo Reyes. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang papugay. Tiyak na kasing makakatanggap ng ganitong full military honors si Reyes. Bukod sa arrival at departure honors, pagkakaluban din si Reyes ng flower drop o paglalaglag ng bulaklak mula sa helicopter. At 19 gun salute at 3 volleys of fire. The 19-gun salute is honors given to the Secretary of National Defense. And solely for that rank, for that position. Hindi raw isyo kung may patakaran ng AFP na bawal bigyan ng full military honors ang isang nagpatiwakal dahil para lang daw ito sa mga sundalong nasa serbisyo. Sa kaso ni Reyes, matagal na siyang retrado. The honors that we are providing General Reyes is in lieu of his former positions as Chief of Staff and Secretary of National Defense, regardless of the manner of death. Maging ang makatiwali ang inuugnay kay Reyes, hindi raw balakin sa kanilang pagpupugay kahit pa hindi may tatangging nakaapekto ito sa imahe ng kanilang organisasyon. Giving his life for his personal conviction. That's a positive. Yung negative side, yung sinasabi nga natin, we will never know some of the bits and pieces of the total jigsaw puzzle. We are hoping that there will be lessons that will be learned with the death of the Secretary. Sa Biyernes, nakatakdang ilipat ang burol ni Reyes sa St. Ignatius Cathedral ng Camp Aguinaldo pag dumating na ang isa nitong kapatid galing ibang bansa. Sa Sabado naman ililipat si Reyes sa canopy sa harapan mismo ng General Headquarters ng Camp Aguinaldo kung saan magkakaroon ng necrological services alas 7 ng gabi. Alas 8 ng umaga naman siya ipagpinisa bago ihimlay sa libingan ng mga bayani. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Kaugnay na pagbibigyan ng full military honors kay dating AP Chief of Staff Angelo Reyes, makakusap po natin si Brigadier General Jose Mabanta, tagapagsalita ng AFP. Brigadier General Mabanta, good morning. Sir Arnold, magandang umaga. Tinanggap na po ng pamilya Reyes yung alok na full military honors ng AFP at anong susunod na hakbang dito? Ngayon po, pag-uusapan yung detail. Oho. Generally, meron na po tayong itong proposed, no? At tinanggap na nila. So we will now go down to the details like we will be identifying yung 3 sets of pallbearers. Opo. No? These will all be general officers. Upon arrival, departure, and yung activities dun mismo sa libingan ng mga bayani. And then we will also have to inquire about kung gusto nila yung flower drop, which can be provided by our helicopters. Opo. So lahat decision po ng pamilya, General? Opo. In everything, we will be dealing with the family. At saka sila po yung have the final say. And also, dapat din po namin pag-usapan kung sino po ang gusto talaga nilang imbitahin because this is kanila talaga itong
mission na to. With media will also come into